Galing ako sa isang broken family at kaming magkakapatid ay lahat kasama ang aming mama. Ang mama namin ay nagtatrabaho sa isang kantin, minsan pang umaga, minsan pang gabi. Kaya kadalasan kaming magkakapatid lang ang magkasama sa bahay. Nangyari ito noong ako'y 11 taong gulang pa lang. At ang dalawa kong nakababatang kapatid ay 8 at 4 na taong gulang mga panahon nangyari ito. Dahil mga bata pa kami, natatakot kaming magpaiwan sa bahay lalo na't gabi at puro kami babae. Kaya nakiusap kami sa aming lolo at lola na kapitbahay lang namin kung pwede kaming makitulog sa kanila. Pinayagan naman kami pero sa labas lang ng kanilang bahay, sa tambayan. Nasa loob ito ng kanilang bakod at katapat ng kanilang pintuan, kaya okay lang din sa amin basta't may matatandang malapit. Ang tambayan ay hugis parisukat. Dati itong kulungan ng manok. May maliit na bintana pero walang pintuan at kurtina lang ang takip na kailangang itali sa 4 na sulok para hindi kami makita sa loob. Sa unang gabi, hindi ako makatulog at sobrang lamig ng mga kamay at paa ko. Binaliwala ko na lang, iniisip ko na baka naninibago lang ako sa lugar. Sa ikalawang gabi, nakatulog na ako pero nagising ako dahil naiihi. Binuksan ko ang kurtina, malamig sa labas at medyo mahamog. Ayoko sanang lumabas pero naiihi na talaga ako. Umiihi na lang ako sa gilid ng tambayan. Bago ako makatayo, nakakita ako ng figura ng mga paa sa ilalim ng tambayan, kaya dali-dali akong bumalik sa loob at pilit na natulog. Sa mga sumunod na gabi na kami ay natutulog doon, nagsimula akong managinip ng paulit-ulit. Sa aking panaginip, dapit-hapon at nakatayo ako sa gilid ng isang masukal at puno ng damong daan. Parang binalik ako sa nakaraan noong hindi pa na-develop ang aming lugar. Ang daan sa panaginip ko ay ang naging court sa amin ngayon. Nalaman ko dahil sa puno ng akasya na naroon pa rin hanggang ngayon. Maya-maya, may paparating na babae sa harapan ko. Nakasuot siya ng puting damit at itim na sapatos, parang isang estudyanteng nurse o nurse. Habang naglalakad siya, may 3 lalaking lasing na dumating mula sa likuran ko. Pinalibutan ng mga lalaki ang babae at pinipilit siyang sumama sa kanila. Hindi ko marinig ang sinasabi nila, pero baka sa mukha ng babae ang takot, habang ang mga lalaki ay nakangisi at pilit siyang hinahawakan. Para akong naroon pero hindi nila ako nakikita. Malakas na sinabi ng babae, hinahanap na ako ng inay at itay ko, at sinubukan niyang tumakbo pero nahawakan siya sa braso ng isang lalaki. Pilit nilang tinatanggal ang botones ng kanyang damit hanggang matumba ang babae. Hindi na siya makatayo dahil hinawakan siya ng 2 lalaki sa magkabilang braso at ang isa naman ay itinataas ang kanyang palda upang gahasain. Ako naman ay tila na estatwa, hindi makakilos, takot hindi lang para sa babae kundi para na rin sa akin. Sabi ko sa sarili ko, panaginip lang ito, hindi totoo. Pero pagkatapos kong sabihin iyon, tumingin na sa akin ang babae. Tumakbo ako pauwi sa direksyon ng aming bahay, pero puro kawayan, damo at isang malaking puno lang ang nakita ko. Takot na takot akong pumikit at tinakpan ang aking mga tainga. Paulit-ulit kong sinasabi, panaginip lang ito, hindi totoo. Maya-maya, narinig kong muli ang mga boses ng mga lalaking nagtatawanan pero papalayo na sila. Dahan-dahan akong dumilat at tinanggal ang mga kamay ko sa aking mga tainga. Wala na ang mga boses nila, pero biglang may bumagsak na isang itim na sapatos sa harapan ko. Nagtataka ako kung saan ito nanggaling. Tumingala ako at nakita ko ang babae, nakabigti sa puno, gulo-gulo ang buhok, nakabukas ang botones ng damit, kaya kita ang kanyang bra, marumi ang puting damit dahil sa damo at lupa, duguan ang muka, mukhang binugbog at suot ang isang itim na sapatos. Noong nagising ako, binaliwala ko lang at inisip na masamang panaginip lang. Pero sa mga sumunod na gabi na natulog kami doon, palagi ko siyang napapanaginipan. Minsan mukha siyang buhay at maayos, pero minsan ang itsura niya ay kagaya noong nakita ko siyang nakabigti sa puno. Palagi niyang hinahanap ang kapares ng kanyang sapatos. Sabi niya, napaka-importante daw nito dahil bigay ito ng kanyang tatay at bago pa. Minsan sinabi ko sa kanya na patay na siya, pero tila hindi niya ako naririnig
at pilit humihingi ng tulong na hanapin ang sapatos niya. Ang huling panaginip ko bago ako nagdesisyon na hindi na kami makikitulog muli sa tambayan ay sa parehong lugar kung saan ko siya unang nakita papauwi bago niya masalubong ang tatlong lalaki. Doon ako nakatayo at ako na ang nakasuot ng kanyang puting uniform at itim na sapatos. Dahil hindi na nga kami natutulog doon, tinanong ako ng mga nakababata kong kapatid kung bakit. Ikinuwento ko sa kanila ang nakita ko at ang panaginip ko tungkol sa babaeng hinahanap ang kapares ng sapatos niya. Sabi ng mga kapatid ko, napapanaginipan din daw nila iyon noong natutulog kami sa tambayan ng lolo at lola namin. Humihingi din daw ng tulong na hanapin ang kapares ng sapatos niya, pero hindi nila napanaginipan ang tungkol sa paghahasa sa babae ng tatlong lalaki. Noong una, iniisip ko na bunga lang ng malikot na imahinasyon. Panaginip lang, hindi totoo. Pero noong sinabi ng mga kapatid ko na napapanaginipan din nila ang babae na nanghihingi ng tulong hanapin ang kapares ng sapatos niya, napaisip ako na baka totoo nga ang babaeng iyon. Kaya hindi na talaga kami natulog doon.